Pangkaraniwan na dito sa Pilipinas mga kabarangay ang ganitong pangitain or eksena. Kapag ganito ang ating panahon ay pinagdiriwang natin ang panahon ng undas. At syempre sa mga pagkakataong ito ay pangkaraniwan na sa ating mga Pilipino, lalo na sa mga probinsya, na ganito ang makikita natin. Ang tawag dito, minarinade na malagkit na sungsong. Ayan, especially lagi yung sungsong lagi ang ginagamit ng ating mga kababayan na pagsusuman. Yan ang ginagamit natin. Kaingay ka naman ng tricycle na dumaan kay dama na. At itong mga dahon na ito ay yan ho ay pinanguha bago sumapit ang bagyong Christine, kaya medyo nakaligtas, ika nga. At syempre, pangkaraniwan na rin ang makikita natin si Kuya Kone na naghihimay ng kanyang panali ng suman. Ayan, suman yakap na tinatawag. Ayan, oh. At yan ay si Kuya Kone, isa na sa Renaria, pagka taon-taon ay gumagawa ng suman sila at may mga order, ay nagninis-nis ng sako para panali dito sa ating mga suman. At syempre, hindi mawawala yung ating mga excess na dahon na dito iniipon-ipon at pakain sa baboy or whatever. Diba? Pakikinabangan din yan ng ating mga hayop, mga alagang hayop. At mabuti nga at nakapanguha ng dahon habang maaga pa bago bumagyong Christine, itong ating mga kabarangay na taon-taon ay nagsusuman. At pagmasdan naman natin kung paano naman inire-ready yung tinatawag nating sauce. Yung kalamihati, kung tawagin, ay eto, yung gata. At dito tutunawin sa gatang ito na malaking kawa ang sangkaka. Ano bang ibang tawag doon sa term na sangkaka? Coconut milk? Coconut sugar? Ano tawag doon? 85, isang yun nga yung anong tawag doon sa sangkaka sa English? Basta sangkaka, kayo nang bahala mag-English. Dito naman isasalang kapag naluto na yung suman ay nabalot na, dito naman isasalang. Ayan, papatas diyan. At syempre nakapatas na dito yung mga naon ng ginawa. Dito, yan, may salansal naman ng dahon. At ito yung mga lata ng tawag dito, mantika ng sa mga bakery. Ayan, ayan. At yan inabibili dito sa Batangas, dito sa mga palengke. At ito naman yung malaking kawan na pagsasalangan din ng ibang chapter pa ng suman yakap. Na kapag naluto yung kalamihati na yan at malapot na dyan tutunawin ng sangkaka, ay di pwede nang kainin ng suman kung luto na. O diga? Ganun lang kasimple. At talaga namang itong paggagawa natin ng suman dito ay talagang ating binantayan, at talagang ang sumang ito ay napakasarap dito sa Batangas, at yun ipangkaraniwan na dito sa Pilipinas na nakikita at ginagawa. Kasing sarap kaya na nagagawa. Oo, kasi sarap doon ang ginagawa. Ayan si Ate Malu. Ayan, ayaw naman magpakita ni Chapos Ngat at nahihiya raw. Sige ako naman ay panay nisnes ng pantali sa suman. Ayun, yung mga sako. So ganyan lang kasimple mga kabatangas din sa mga kabarangay din sa Batangas ang paggagawa ng suman na. So ayan ho, ating ika nga ay pangkaraniwan ng ginagawa kapag ganitong panahon ng undas. At ang iba ho ay nagdadala pa sa sementeryo at inaalayan pa ang kanilang mga yumaong kapamilya or kamag-anak. Aba, ay pagkakatapos naman nilang iwanan sa sementeryo, ay iba naman ang umuupak at kumakain. Ay Diyos ko, paano gayon? Ay kaluluwa na yung makapakain papagayin ng suman. Sus Maryang manalakop na mahabagin. Kaya yan pangkaraniwan natin sa Pilipinas, at yan ang istorya ng sumayakap dito sa Batangas. Ko pagkakalagkit ganare, ay ang sarap na rin, malata Akala ko ari pambenta ho mga kabarangay, ari naman pala huy order na. Puro order na pala ari, at basta na lang ang pag naluto ay i-deliver doon sa kukuha. Akala ko naman ari pambenta pa, pero dito pangkaraniwan magkano binebenta ang sumayakap sa atin per yakap? Ano na? 30 pesos. Yun naman yung sungsong, first class naman yung malagkit. So yan lamang ang report natin ngayong undas, at talagang sana tayo mag-ingat sa pagpunta natin sa sementeryo, and happy holidays and happy Halloween.